po mula dito sa Tagaytay City. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 5, 2023, Miyerkules ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Henesis chapter 21 verses 5 and then verses 8 to 20. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang namparan at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula pa rin po dito sa St. Paul Center for Renewal, dito po sa San Alfonso. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay para sa araw nito. Narinig po natin ang kwento nitong ni Isaac, ni Ismael. Ganon din po ang mag-inang o yung dalawang ina, no? Si Sarah at si Agar, kapwa parehong ina na ang tanging hangad ay ang kabutihan at kaligtasan ng kanilang mga anak. Ganon din ang assurance na magandang kinabukasan para sa kanila. Si Sarah, dahil sa kanyang pangamba na mawalan o maagawan si Isaac ng mana, kung kaya pinalayas niya ang mag-inang Agar at Ismael. Dahil sa kanya po, no, na paghahangad na mapunta lang lahat kay Isaac, no, ang mamanahin nito o lahat ng kanilang ari-arian. Bagamat malungkot si Abraham, kanya pong pinaalis ang mag-ina, pero dito po ay hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. Sila po ay tinulungan at sabi nga po dito ay lumaking isang malaking bansa din, no, ang lahi ni Ismael.
dahil ito po ay dugo pa rin o anak pa rin ni Abraham at bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham na pararamihin ang kanyang lahi. Pero maganda rin po na mapagnilayan natin ito na minsan ang nagiging alitan ng mga mag-anak ng pamilya ay ang usapin tungkol sa mana, no? Usapin tungkol sa mga ari-arian na umaabot sa punto na halos magkalimutan, no? Magkademandahan dahil lamang sa mga ipinaglalaban. Siguro magandang tingnan na kaya natin mabuhay kung sakaling kayo po, no, na may mga issue tungkol sa mga hati-hati ng mga ari-arian, kung kaya niyo pong ipaubaya o magpaubaya para mas tahimik ang buhay. Kung tutuusin naman po, ang mga ari-arian na yan ay pinaghirapan ng ibang tao, kakayanin mo din naman, no, sa tulong ng awa at grasya ng Diyos ay ikaw din ay makakapagpundar ng sarili mo sa sarili mong pagsisikap, sa sarili mong pagtsatsaga, sa iyong parang hirap at pagod, no? Mas magandang masabi na nagkaroon ka ng ari-arian dahil sa ito ay iyong pinagpaguran, dahil ito ang iyong bunga ng iyong mga pagtitiis kaysa yung nag-aaway-away tayo, nakikipag-away tayo para lamang sa mga ari-arian na talaga namang hindi mo pinagpaguran. May pagkakataon po, no, na may karapatan ka para sa ari-arian ng magulang mo, pero kung umaabot sa punto na halos magdemandahan o magpatayan na, mas mainam siguro na magpaubaya na, sikapin, no, na mabubuhay ka naman kung paanong nabuhay ang mga magulang mo, ang mga taong nagpundar niyan sa kanila pong pagsusumikap. Sigurado ako magagawa din naman natin yon nang hindi umaasa sa yaman ng iba, nang hindi umaasa sa pinagpaguran ng iba. Mas masarap po yung pakiramdam, no, na makita mo yung bunga ng sarili mong pagpapagod, yung sarili mong pagsusumikap. Kung sakali po, no, nawa makatulong itong kwentong ito sa mga pamilya na may pinagdaraanan pagdating sa usapin ng pag-aaway-away sa ari-arian. Hindi po tayo kahit kailan pinababayaan at pababayaan ng Diyos. Gagawin din niya tayong dakila, gagawin din niya tayong maunlad, basta tayo po ay matuto lamang na sumunod sa kanya po mga alituntunin o pinag-uutos. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo lahat.